Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 3, talata 1 hanggang 8. Itinira ang ibang bayan upang subukin ang Israel. Hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Kanaan. Ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Ang mga naiwan sa lupain ay ang 5 lungsod ng mga Pilisteo, lahat ng lungsod ng mga Kananeo, mga taga-Sidon at mga Hibita na nanirahan sa bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasong Hamat. Ginamit sila ni Yahweh upang subukin kung susunod o hindi ang mga Israelita sa mga utos na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Kaya, nanirahan ang mga Israelita sa lupaing iyon kasama ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hibita at Jebuseo. Pinayagan nila ang kanilang mga anak na mag-asawa ng mga taga roon at makisama sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Otniel. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Ashira. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop ni Haring Kushan-Rishathaim ng Mesopotamia. 8 taon silang inalipin ng haring ito. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 3, versikulo 9 hanggang 16. Nang dumaing sila kay Yahweh, hinirang niyang hukom si Otniel, anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb, upang ito ang magligtas sa kanila sa kamay ni Haring Kusan Risataim. Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh. Pinangunahan niya ang Israel at nalupig niya ang hari ng Mesopotamia. At naghari sa Israel ang kapayapaan sa loob ng 40 taon. Nang mamatay si Otniel, ang Israel ay muling gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Dahil dito, kinasangkapan niya si Eglon, ang matabang hari ng Moab, laban sa Israel. Si Eglon ay nakipagkaisa sa mga anak ni Ammon at ni Amalek. Nalupig nila ang Israel at nakuha ang lungsod ng Palma. At sila'y nasakop ni Eglon sa loob ng 18 taon. Dumaing kay Yahweh ang mga Israelita at sila'y binigyan niya uli ng hukom. Ang kaliweteng si Aud na anak ni Gera, buhat sa lipi ni Benjamin. Siya ang pinagdala nila ng buwis kay Haring Eglon. Si Aud ay gumawa ng isang balaraw na magkabilay talim at isang talampakat kalahati ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang tagiliran sa loob ng kanyang damit. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Hukom, Kabanata 3, versikulo 17 hanggang 24. At ang sabi, at dinala nga ni Ehud ang mga buwis ng Israel kay Haring Eglon, na isang napakatabang lalaki. Nang maibigay na ni Ehud ang mga buwis, pinauwi na niya ang mga nagbuhat nito. Ngunit pagdating sa may mga inukit na bato, malapit sa Gilgal, nagbalik si Ehud sa hari at sinabi niya rito, kamahalan, mayroon po akong lihim na mensahe para sa inyo. Dahil dito, sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, iwan ninyo kami at umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Ehud sa kinauupuan ng hari sa malamig na silid pahingahan na nasa tuktok ng palasyo at muling sinabi, may pinapasabi po sa akin ng Diyos para sa inyo. At nang tumayo ang hari, binunot ng kaliwang kamay ni Ehud ang kanyang tabak.
na nakatago sa kanyang kanang hita at itinarak sa tiyan ng hari. Bumaon pati ang hawakan ng tabak at ito ay natakpan ng taba. Hindi na binunot ni Ehud ang patalim dahil tumagos ito hanggang sa likuran ng hari. Paglabas ni Ehud, isinara niya ang pinto at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto, kaya iniisip nilang nagbabawas ang hari. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Devotion for today is from the book of Judges, chapter 3, verse 25 to 31. At sila'y nangaghintay hanggang sa sila'y nagpapahiya at narito, hindi niya binuksan ang mga pintuan ng kabahayan, kaya't sila'y kumuha ng susi at binuksan, at narito ang kanilang Panginoon ay nakabulagtang patay sa lupa. At tumakas si Yaod samantalang sila'y nangaghihintay at siya'y dumaan sa dako roon ng tibagan ng bato at tumakas hanggang sa Serat. At nangyari, pagdating niya ay kanyang hinapan ang pakakak sa lupaing maburol ng Efraim at ang mga anak ni Israel ay nagsilusong na kasama niya mula sa lupaing maburol at siya'y sa unahan nila. At kanyang sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin, sapagkat binigay ng Panginoon ang inyong mga kaaway na mga Moabita sa inyong kamay. At sila'y nagsilusong sa kasunod niya, at sinakop ang mga tawiran sa Jordan laban sa mga Moabita, at hindi nila pinayagang tumawid doon ang sinumang tao. At sila'y sumakit sa Moab ng panahong yaon, may 10,000 lalaki, bawat lalaking may loob at bawat lalaking may tapang, at do'y walang nakatakas na lalaki. Gayon napasuko ang Moab ng araw na yaon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Israel, at ang lupa'y napahingang 80 taon. At pagkatapos niya'y si Samgar na anak ni Anat ay siyang nanakit sa mga Filisteo na 600 lalaki sa pamagitan ng panundot na baka, at kanyang ring niligtas ang Israel. This is the word of God. Amen.